Hindi na muna ipatutupad ng LTFRB ang pilot implementation ng Road Safety Training Program para sa mga bus at truck drivers sa Metro Manila. Ni-require sana ito ng LTFRB sa mga public utility vehicles na magpaparenew ng prangkisa. 2 araw ang pinaplanong training na may bayad na 1,000 piso kada araw. Para pag-usapan po yan, makakasama natin ang Vice President ng Alliance of Concerned Truck Owners and Organizations, si Ms. Rina. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Angela. Yeah, thanks for joining me po today. Ms. Rina, una po sa lahat, nasabihan po ba kayo tungkol dito sa kanilang plano at nabanggit po ba sa inyo yung planong 2,000 pesos na bayad po kada driver? Alam mo, natuwa kami nung in-announce na magkakaroon ng deferment in implementation. Pero nagulat din kami kasi meron palang ganitong programa na nakaakma na i-implementa. We were never invited to any public hearing or any public consultation on this program. In fact, isa yan sa mga issue na gusto namin i-raise on the program itself. Alam mo, nakakatawa, Angela, kung naggawa lang sila ng maayos na milieu scanning, they would know that this requirement is already a requirement of the LTO since time immemorial. So, may issue ng duplicity dito sa programa na ito. Ang nire-require ng LTO ay certificates coming from TESDA for drivers applying for licenses, bago ito ma-issue. For at least particularly to truck drivers. So, dahil nagbibigay siya ng panahon, si Chairman Gadis, natutuwa naman kami sa kanya, nagbibigay siya ng panahon para pag-aralan muli at marinig ang boses ng mga stakeholders, baka pwedeng on their own, even without the public hearing or public consultation, on their own, they can look into this. Requirement na ito ng LTO, and if they implement this as well, there would be the duplicity in terms of program implementation, di ba? Doon po ba sa sinasabi nyo na nandoon na yon sa requirement even before pa, meron din po ba yung kaakibat na bayad? Yun ang nakakatuwa. Kasi sa LTO, ang TESDA certification ang hinihingi nila, or any public or any accredited institution, walang bayad. Hindi namin kailangang magbayad. In fact, sa totoo lang, Angela, maraming ibang entities that offer the same program, which is road safety program, katulad ng NLEX, for example, nag-o-offer sila nito for free. So, hindi lang nga usapin ng duplicity, usapin din ito ng cost. Bakit kami magbabayad sa isang programa o sa isang training program, ng pwede namin itong ma-avail sa iba pang entity na libre naman. Diba? In fact, alam mo, meron nga binuo na board, merong isang binuo na body as a joint initiative of PTI, TESDA, and private stakeholders in the logistics industry, kung saan kasama sa agenda namin to, ang TESDA ay magpo-provide ng libreng training for all truck drivers, hindi lang basic, pati advanced training for truck drivers and port operators. Nang libre din. So, again, siguro usapin lang ng baka pwedeng mautusan ni Chairman Gadis ang kanyang mga tauhan, na magkaroon ng mahusay na pagre-review ng what already exists so that they do not duplicate and they do not add cost to the logistics industry. Pero nabanggit nyo na po ba ito sa LTFRB mismo? Hindi pa, dahil nga hindi naman kami na-invite to any public consultation. So we will do that once the public consultation is in place, and if we will be invited. So just to make it clear po, kayo po ay hindi naman tutol doon sa mga additional training kung kinakailangan, doon lamang po sa aspeto ng mga pagbayad at pagdoble-doble ng mga guidelines. Yes, definitely not. Alam mo, natutuwa naman kami may mga road safety training for our drivers. But we do not believe na paulit-ulitin mo itong training na ito will make it more effective, di ba? Kasi Angela, sa totoo lang, ang road safety naman ay hindi lang usapin ng driver, di ba? Usapin din ito ng mga lubak-lubak na kalsada, usapin din ito ng mga madidilim na kalsada, usapin din ito ng traffic management per se, So, while hindi kami tutol sa road safety training, kailangan lang natin gawin itong rational, makatwiran, at hindi nga nagpapaulit-ulit. And most of all, sana hindi burdensome.
Eto, yun nga po, ano, kasi sinasabi po nila, isa sa mga factors, ano, kung bakit nga daw po nila naisipan ito, ay dahil dun sa mga sunod-sunod na mga aksidente, sunod-sunod na mga paglabag ng ilang mga jeepney drivers or mga truck drivers. Pero is it also important na dapat ma-address din po ng LTFRB yung sa unang stage pa lang ng pagkuha ng lisensya ng mga drivers? Dahil po may mga usapin din po, no, ng mga aligasyon na sa pagkuha pa lang po ng LTFRB ng lisensya, no, ng driver's license, ay may mga fixers na nakaakibat, may ibang mga korupsyon. Your thoughts on that po? Correct, no? Again, ang road safety ay hindi naman one-factor thing, no? So, sama-samang factors yan na pagka talaga naman ay nagkasabay-sabay, malamang talaga ang aksidente, no? Tama ka, dapat ay better regulation in terms of licensing, no? At yan ay ginagawa ng LTO, di ba? In terms of road management, sana may better traffic management also, no? Kasi halimbawa yung sa mga national highways natin, kapag ka sobrang dami ng lubak, hindi ba road safety issue yan? At hindi yan problema ng driver, di ba? Problema yan ng kalsada mismo. Yung mga kalsada na bigla na lang nagkakaroon ng brake at biglang magkakaroon ng U-turn, hindi ba road safety issue yan? At yan ay usapin ng traffic management, hindi yan problema ng driver, no? So, wala naman may gusto, Angela, ng aksidente sa kalsada, lalo na kami mga truckers, no? Napakalaki ng liability namin kapag ka naa-aksidente kami. Milyon-milyon ang presyo ng kargamentong dinadala namin. So, ayaw namin ng aksidente sa kalsada. Pero to address this issue, it should be multifaceted, no? And it should be rational. Hindi lang ito usapin ng training. Usapin ito ng synchronize at pag-harmonize ng lahat ng factors that would lead to road safety. Kumbaga, holistic program po siya. Pero syempre po, as much as possible, gusto po natin maging bahagi ng solusyon. Kung bibigyan po kayo ng pagkakataon, kung may proposed changes po kayo sa programa, ano po ba itong gusto ninyong baguhin pa? No, aside pa dun sa mga inyong nabanggit kanina, baguhin po yung mga LTFRB na guidelines ng road safety training. Sa amin, we've been undergoing road safety training, no? As I've mentioned, as a requirement for the LTO, no? Registration and driver's licensing. So, hindi namin tinatanggihan yan. Siguro ang rekomendasyon namin sa LTFRB ay magpunta sa channel ng coordination, no? Referral, no? Referral channels, kung kailangan nila rin itong certification na ito, they can simply ask the LTO to provide them a copy of all the certifications they have issued to all drivers they have trained, di ba? Para hindi tayo nagkakaroon ng usapin ng duplicity, hindi nasasayang ang oras natin, at hindi tayo nagdadagdag ng cost sa ating logistics. Dahil kapag nagdagdag tayo, Angela, ng cost, no? Sa logistics and transport industry, nagdadagdag tayo ng cost sa ating mga commodities. Ultimately, yung ating mga mamamayan, yung ating mga consumers ang maaapektuhan. Right, on that note, maraming salamat po muli sa inyong oras, Ms. Rina Papa, ang Vice President ng Alliance of Concerned Truck Owners and Organizations. Maraming salamat.